tuntunin. Hindi akma yun. Isang major committee yung Blue Ribbon. Bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Yung mga kasamahan niyang senador, may gusto silang pahiwatig na naiinggit sila. Magandang araw po, magandang umaga, magandang gabi. Anong oras po ninyo mapanood, hindi ko. Bumabati po ako sa inyo ng isang magandang araw sa inyo po lahat. Pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa mga pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee doon sa mga may init na issue patungkol sa itong flood control project na maanumalya. Alam po natin na yung Senate Blue Ribbon Committee ay nagsagawa na ng unang araw ng pag-iimbestiga. At bago nila isinagawa yun, mayroon mga privilege speech na ginawa yung mga senador na nandoon, na dumalo. At sabi nga ni Senador Rodante Marcolita ay welcome naman lahat, kahit hindi ka miyembro doon ay pwede kang pumunta roon magtanong kung anong gusto mong tanongin patungkol doon sa maanumalyang mga project sa flood control project na talagang napakainit. Yan ang trending ngayon. Sabi nga ni Senador Rodante Marcolita ay unang araw pa lang. Pero naramdaman po niya na yung mga kasamahan niyang senador may gusto silang ipahiwatig na parang naiinggit sila sa kanya. Kasi yung mga senador na yun, ilang beses na silang umupong senador, dekada na yung inaabot ng iba. Yung iba doon na tumanda, doon na tinubuan ng mga puting buhok. Paano masabi? Si Senador Rodante Marcolita ay baguhan sa Senado, tapos siya pa ang nakahawak ngayon ng Blue Ribbon Committee na napaka-powerful niya na committee. Maraming may imbestiga niyan. Kahit sino pa ang kanyan, yung opisina ng presidente pwede niyang imbestigahan yan kung mayroong mga dapat imbestigahan patungkol doon sa opisina ng presidente. Bagamat yung ombudsman mayroon ding bukod na pagsasagawa ng imbestiga at sila ang tuwirang dapat mag-imbestiga. Pero yung Blue Ribbon Committee ay malaki ang kanyang posisyon sa mga pag-iimbestiga sa mga maanumalyang bagay na nangyayari sa ating lipunan. Napansin ni Senador Rodante Marcolita na yung kanyang mga kasamahan ay mainit sa kanya. Pinag-iinit. Siguro nararamdaman niya, pinag-iinitan siya, naiinggit. Gamitin na natin yung salitang talagang naiinggit. Sino ba naman kasi ang hindi maiinggit? Baguhan lang siya. Bakit siya ang naging chairman ng Blue Ribbon Committee? Samantalang yung kanyang mga kasamahan, veterano na. Kaya nakapagsalita siya ngayon. At akala ko, ako lang ang nakapansin. Pero napansin din pala ng isang host doon sa Net 25, si Kuya Nelson. At yun nga, napag-usapan nila. Kasi bago nila isinagawa yung unang araw ng pagdinig sa kaso tungkol doon sa flood control, ay mayroon silang mga privilege speech. Babanggitin nila yung mga ganitong mga sitwasyon, yung mga lugar na may mga anomalya na mga dive, yung mga tao na may kaugnayan doon sa project na yun. Doon mismo sa hearing na yun,
Pagkatapos nun, magtatanong na sila, mag-iimbestiga na. Pero mayroon silang, akala ko ako lang nakapansin. Ito, banggitin na natin, si Senador Ping Lacson. Ano po ang kanyang ginawa? Parang expose, may sarili siyang expose. Sabi ni Senador Rodante Marcoleta ay, yung kanyang mga binanggit, nabanggit na doon. Tsaka may rules ang committee niya. Dapat sumama na siya. Sabi nga niya may pagka liberal naman, pinayagan, pero hindi daw dapat. Ano kaya ang motibo ni Senador Lacson sa inyong palagay, mga kababayan, mga kapatid? Bakit niya ginawa yan? Ito po, panoorin po natin yung pag-uusap nila Senador Rodante Marcoleta at yung dalawang host doon sa Net25. Ito nga pag-usapan natin, walang ibig sabihin sa ano pa man. Sa rules ba, pwede pa po yan sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ang isang bagay, ang isang subject Opo. matter ay natalakay na, lalo na yon, isang major committee, yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Para may sarili kang expose, may sarili kang person. Oo, hindi dapat na ginawa pa yon. Ayun. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. Kaya lang, pinayagan din. May pagka-liberal naman sa... Pero kung Senado. susundin mo talaga yung tuntunin, hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo. Kahit naman hindi ka miyembro, pwede ka namang magtanong. Pwede ka Lalong-lalo na kung At katulad doon na mo. lang niyang banggitin yung mga binabanggit niya po, pwede pala naman yun. Pwede naman yun eh. Ayun, oo. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, Oo. meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang projects. Oo. Actually nabanggit na yung mga yun eh sa komite. Opo. Kasi pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Yun, linaw ng pagpapaliwanag ni Senador Rodante Marcoleta. Dapat sumama na lang siya, aniya. Welcome naman siya, hindi naman siya pinagbabawalan na kahit hindi siya miyembro sa committee ay pwede siyang dumalo. Hindi natin alam kung anong layunin ni Senador Ping Lacson, bakit niya in-expose yung mga ganon. Nabanggit na doon sa unang araw ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. At ito pa, yung Ben Tulfo na tumira sa Senate Blue Ribbon Committee na sinabi niya mga pa-epal, yung senador doon, yung mga senador doon sa Blue Ribbon Committee na baka wala daw patutunguhan yung pag-iimbestiga. Sinabi niya yun. Napanood ko yun. Ano ang sagot ni Senador Rodante Marcoleta? Ito. Kasi nandun yung mga kapatid niya eh. Ito. Panoorin po natin. Sa ganung kalawak na problema ang kinakaharap ng ating bansa, isang araw pa lang eh. Oo. Predicate pa lang eh. Kaya nga, sabi niyo, Sen. Biglang kung ano-ano na yung... Bakit teka, sabi nung isang broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi, nakasalamin na Pang-araw. Kang mga gumagawa dyan, puro pasikat yan. Puro pasiklab yan mga yan. Puro epal. Ano kaya ang gagawin mo sa mga ganitong klaseng tao dyan? Hindi, ako naman, Sen, ako sa tingin ko, mukhang hindi kayo ang pinatutungkulan nun. Kundi siguro ay baka ibang miyembro ng Blue Ribbon. Kasi kung kayo po ang nandun mismo, solo kayo, malamang hindi magsasalita ng ganun po yun eh. Alam naman niya na yung committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang pinaka
pinaka-major na Oo. committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yon. Mm-mm. O kapag nagpasaring ka ng gano'n, dala mo na lahat. Totoo po, totoo po. Pero kung sasabihin niya yung nagpasikat, nag-epal, palagay ko hindi ako yun. tama Sapagkat po. Oo. ako nagtatanong lang ako ng mga tanong na talagang very basic lang. Totoo. At sinabi ko naman doon, walang nagka-grandstand, walang magiging, walang kumbaga, Oo. huwag kayong masyadong magpasikat, parang gano'n. Ano? Totoo po. So, wala tayong conclusion na gagawin dito. Oo. Di kasi ako, ewan ko lang sa mga nakakarating din sa atin mataas po respeto sa inyo nun, Sen well, meron lang siguro kayong mga miyembro ng inyong komite na baka yun na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Baka naman po ganun lang. Yung miyembro ng committee ko, kapatid niya eh. Ay, teka, yun ang problema natin. Opo. Wala na akong problema doon. Sino ba sasagot yan? Di dapat mag-usap na lang silang magkapatid. Hindi Oo. Pero... Ayoko naman pasukan yun. Ayoko naman pakialaman yun. Halimbawa, Oo. kung kontahin ko yung kapatid niya na nandun sa komite, mahirap naman yun. Totoo Hindi po, ako totoo. pwedeng makialam doon. Wala tayong magagawa. Talagang lahat ng tumitira kay Senador Rodante Marcoleta, hindi niya pinapalagpas yan. Akala ninyo hindi niya napapanood yung mga sinasabi ninyo patungkol sa kanya. Maraming asset yan. Ganyan katindi si Senador Rodante Marcoleta. Yung magkapatid na Rafi Tulfo at Erwin Tulfo kasama niya sa committee. Tapos yung utol nila na si Ben yung utol nila na si Ben Tulfo ay tumira naman sa Senate Blue Ribbon Committee. Mga pa-epal daw yung mga senador sa Blue Ribbon Committee. Nasabi ni Senador Rodante Marcoleta, hindi na ako makikisaw-saw dyan. Nandun yung mga kapatid niya eh. Ngayon, talagang wala siyang pinapalagpas. Mainit kasi yung mga tao ngayon sa kanya. Nakatutok yung mga tao sa kanya. Sa kaabang-abang talaga si Senador Rodante Marcoleta. Lalo sa Lunes, September 1, pangalawang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Abangan natin yun.